May bagay ba na binigay sa'yo si Lord na sa tingin mo ay maliit lang? Lord, bakit ganito lang? Bakit maliit lang ang trabaho ko? Bakit simple lang ang role ko sa buhay? Bakit maliit lang ang resources ko? At minsan, nasasabi natin kay Lord, deserve ko naman siguro yung mas malaki, di ba? Pero alam mo, dito natin matutuklasan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi ayon sa salita ng Diyos, ay hindi naman maliit ang mga bagay na binibigay niya sa atin. Ang ibig sabihin, hindi mababa ang kung ano man ang role mo sa ngayon. Tama ba? Naisip mo ba, naku, bakit ganito lang? Bakit ganyan? Parang hindi naman yata significant ito sa kaharian ng Diyos. O kung ano man ang mayroon ka sa ngayon, maaaring bang iniisip mo na, bakit ito lang? Dapat mas marami. Kaibigan, na-realize ko na kung ano man tayo ngayon at kung ano man ang mayroon tayo ngayon ay para sa Diyos. Ang lahat ng yan ay training ground. Ang ibig sabihin, hindi niya minamaliit yung parang maliit, kundi sa kabaligtaran ay siya pa nga ang naglalagay ng eternal value doon sa mga inaakala nating maliliit na bagay sa buhay natin. May isang tao na nagtanim ng maliit na buto sa isang paso. Wala namang special doon sa kanyang tinanim. Ordinaryong buto lang ito. Araw-araw niya itong dinidiligan. Inaayos niya yung lupa, binibilad sa sikat ng araw. Makatapos ang ilang linggo, wala siyang nakitang kahit ano. Buwan na yung lumipas, wala pa rin. Pero yung nagtanim, hindi siya tumigil. Isang umaga, bigla niya nakita may maliit na green sprout na unting-unting sumusungaw mula sa lupa. At doon niya na-realize, hindi pala sayang yung mga araw na parang walang nangyayari. Minsan, inisip natin, bakit ko ba kailangan gawin ito? Sayang ang oras ko. Wala naman nangyayari. Hindi naman ako ina-appreciate. Wala naman blessing na dumarating. Wala naman ako natatanggap na kahit ano dito. Kaibigan, magpatuloy ka lang. At balang araw ay marirealize mo na hindi pala totoo na walang pagkilos o development na nagaganap. Gaya nung nagtanim, na-realize siya na may nangyayari pala na hindi nakikita sa ibabaw ng lupa. At kung hindi siya naging tapat na araw-araw niyang pag-aalaga, ay hindi niya makikita ang pagtubo ng buto. Alam mo, ganyan din ang faithfulness o katapatan. Hindi man napapansin, hindi agad nakikita ng ibang tao. Minsan sasabihin pa sa'yo, wala ka namang ginagawa eh. Pero ganun pa man, tandaan mo na ang nakakakita ng ating katapatan ay ang Diyos. Ang kumikilos para magbunga ang ating katapatan ay ang Diyos pa rin. Kaya nga, ngayong linggong ito, pag-usapan natin ang unang week ng ating bagong series na Stronger. Dahil ang Diyos natin at ang Tatay natin sa langit ay all-powerful. Nais niyang maging matatag at malakas tayo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. At ang isang area ng buhay natin na gusto niyang palakasin at patatagin ay ang ating faithfulness o katapatan. Kaya ang title ng message natin ngayon ay Stronger in Faithfulness. Stronger faithfulness means choosing consistent obedience to God in the small, hidden, ordinary areas of life. Even when no one sees, even when nothing seems to be happening, because we trust that God sees, God remembers, and God rewards what is done faithfully for Him. Hindi ito tungkol sa pagiging impressive na mga ginagawa mo. Maraming tao, gusto nila yung marami akong ginagawa, marami akong natapos, marami akong na-accomplish, tapos sikat na sikat ako, then yun yung dapat na task na maging faithful ako. No, ang pagiging faithful ay hindi tungkol sa malalaking platform lang. Ito ay tungkol sa pagiging tapat mo sa Diyos kahit walang audience, kahit walang palakpak, at higit sa lahat kahit walang madali ang resulta. Kahit hindi dumarating agad yung iniisip mo na result. Pero alam mo, totoo naman na madalas nakakapagod maging faithful. Sino po sa inyo yung napapagod? Napapagod mag-serve, napapagod mag-disciple, napapagod na maging loving, mapagpasensya, forgiving, para lang madala mo yung isang tao sa Diyos. Nakapagod, di ba? At hindi ka nag-iisa dyan, kasama na ako dyan.
And minsan, iniisip natin, parang wala naman ako nakikita pagbabago sa tao na ito kahit anong pakita ko sa kanyang pagmamahal. And minsan, faithful ka sa prayer mo, pero parang walang sagot. Tama ba? Faithful ka sa ministry mo, pero parang walang resulta. Bakit ganito? Ang tagal ko na silang dinidisciple, pero hanggang ngayon, hindi pa rin sila gumagawa ng alagad. O, nakaka-relate ba kayo? O kaya, faithful ka sa pamilya mo, pero parang walang appreciation. Pero ito yung truth na gusto kong yakapin mo sa puso mo, kaibigan. God sees what is done in secret. God rewards what is done quietly. God remembers what everyone else overlooks. Kaibigan, ito yung totoo. Hindi ka invisible sa Diyos. Hindi sayang ang faithfulness mo. Kaya ang tanong, ano ba yung mga parang tingin ko maliliit na bagay na hindi ko pa naisusuko kay Lord? Ano yung mga simple roles na hindi mo ma-appreciate pero gustong palakasin ng Diyos sa iyo? Ano yung mga small responsibilities na ginagamit niya para ihanda ka sa mas malaki? Kaya nga, tapusin mo ang mensahe na ito dahil pagkatapos nito, Lord willing, ay maiintindihan mo bakit hindi ka dapat ma-discourage kapag maliit na task o responsibility ang hawak mo. Maiintindihan mo bakit mahalaga ang consistency. Maiintindihan mo paano nagwo-work ang spiritual promotions ng Diyos. And most importantly, maiintindihan mo kung gaano ka kamahal ng Diyos na hindi niya basehan ang worth mo sa laki ng hawak mo, kundi sa tibay ng faithfulness mo. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6pm. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka namin i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. Okay, balik tayo sa topic. Paano ba tayo magiging matatag at lalago sa ating katapatan o faithfulness sa Diyos? Una, be faithful in small things. Pangalawa, manage what is not yours with integrity. At pangatlo, be trustworthy with kingdom resources. So pag-usapan natin ang una, be faithful in small things. Maging tapat ka sa maliliit na bagay. Maaring hindi glamorous yung position na yan. Hindi nagba-viral ang isang ministry na yan. Maaring hindi napapansin kasi nasa likod ng stage. Pero sa puso ng Diyos, ang mga parang maliit na bagay na ginagawa mo ay mahalagang mahalaga sa Kanya. Tingnan mo, sabi ni Lord sa Luke 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ang linaw ng sinabi ng Panginoong Hesus. Hindi siya nagbabase sa laki ng hinahandle mong trabaho, sa laki ng hinahandle mong ministry o gawain. Kung hindi, nagbabase siya sa katapatan mo na maging tapat sa mga bagay na tinanggap mo o pinapagawa niya sa iyo. Hindi sinabi ni Lord, ang mga nagtagumpay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Hindi yun sinabi niya. O ang mga nakakamangha sa taas ng kanilang naging posisyon ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. No, hindi ganun ang sabi. Ang sabi ay ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ano ba ibig sabihin ng mapagkakatiwalaan sa maliit? Ito yon. Faithfulness in small things means being trustworthy and consistent in the everyday, ordinary, seemingly insignificant tasks
God entrust to us. Ang ibig sabihin, hindi hinahanap ng Diyos yung mga malalaking ginawa natin, yung mga impressive, yung mga pang stage. Minsan, ang ganda ng aming gawain ngayon. Sobrang daming umattend, sobrang daming nagpabaptize, sobrang maraming na-bless. Pero ang tanong, last year pa yan, 5 years ago pa yan. Ano na ginagawa mo ngayon? So, ang mahalaga kay Lord, yung maliliit. Yung patuloy mong ginagawa. Tapat ka na ginagawa mo kahit maliit. Ang focus mo, hindi lang dun sa malalaking event. Ang focus mo, hindi yung mga pang Instagram o pang testimony agad. Yes, maganda ang mga ito. Pero kung ito ang magiging dahilan para hindi ka maging faithful sa maliliit na bagay, ay hindi tama. Bakit? Kasi ang hinahanap ng Diyos ay kung paano tayo nagre-respond sa maliliit na bagay. Kung paano mo pinapahalagahan ang maliliit na meron ka. Yung mga simpleng task na hindi napapansin na tao, pero nakikita ng Diyos. Halimbawa, yung pagbabasa mo ng Bible araw-araw para mapakinggan mo ang Diyos kung anong sasabihin niya sa iyo ng araw na iyon. Kaibigan, faithful ka ba dito? Hindi nakikita ng maraming tao, walang papalakpak sa'yo. Pero minsan inisip natin, maliit na bagay lang naman to eh. Bakit pa ako magiging faithful dito? Wala naman nakakita. Kaibigan, nakikita ka ng Diyos. At yun yung hinahanap niya. Tinitignan niya, ito bang taong ito mapagkakatiwalaan ko sa maliliit? Eh kung ito pa lang, nahihirapan na siya. Pagbibigay pa lang ng time sa presence ko, nahihirapan na siya. Pagbabasa pa lang ng Bible, nahihirapan na siya. Paano ko siya bibigyan ng mas malaking responsibility? Kaya kaibigan, ang ganda nitong pinag-uusapan natin. Kasi ang faithfulness ay hindi lang sa malalaking bagay. Ang faithfulness ay nasa maliliit na ginagawa natin ng tapat. Maring inisip mo maintindihan naman ako ni Lord kasi busy ako. Kaibigan, tama ka. Mamahalin ka pa rin naman ng Diyos. Pero kung tinanggap mo ang pagmamahal niya sa iyo, ay hindi mo maiiwasan na mahalin din siya. Hindi mo maiiwasan na kilalanin siya at palaguin ang pagmamahal sa Kanya. At dahil gusto mong palaguin yung pagmamahal mo sa Kanya, talagang sisiguraduhin mo na, Lord, tulungan mo ko, gusto ko maging tapat sa iyo, gusto ko ma-delight ako sa iyo. Kaya tulungan mo ko na araw-araw, consistently, tayong dalawa ang magmi-meeting muna bago ako makipag-meeting sa iba. Ano pa maliliit na bagay? Yung pagiging honest. Kahit piso lang ang kulang. Huwag isiping hindi naman 1,000 o 1,000,000 itong nakuha ko, barya lang ito. Huwag natin isipin yun. Kaibigan, nais ng Diyos na maging tapat ka sa maliit. Bakit? Kasi nais niya i-bless ka ng mas malaking responsibility. Nais niyang i-bless ka ng mas malaking halaga. Paano ka i-bless ni Lord kung doon pa lang sa piso lang yan eh. So, okay lang, di naman niya mapapansin. Alam mo, nais niyang maranasan mo ang full potential mo. Pero kung hindi ka magiging tapat dito pa lang sa maliit, ay hindi ka niya mapagkakatiwalaan doon sa malalaking potential. Ano pa yung maliliit na bagay? Yung pagiging gentle sa asawa mo kahit pagod na pagod ka. Yung ipagtitimpla mo pa rin siya ng kape kahit sinungitan ka niya. Pagod ka rin, masakit din sa loob mo. Pero dahil mahal mo si Lord at mahal mo yung asawa mo, you choose kindness over retaliation. Yung pinupunasan mo yung mesa, naglilinis ka, kahit hindi naman ikaw yung nagkalat, hindi ka nagbubunganga, hindi mo sinabi, ako na naman, ang kalat-kalat mo kasi sa bahay. Pero ikaw, faithful in small things. Ginagawa mo kasi alam mong ministry din ang maglingkod sa bahay. Tama ba? Tinuturing ba nating ministry ang ating bahay? Yes, ministry yan. Ang ministry hindi lang sa church. Ang ministry ay anumang bagay na ginawa mo para sa kapurihan ng Diyos. Yung pagluluto mo, paglilinis mo ng bahay, paglilingkod mo sa iyong asawa, pagmamahal mo sa iyong anak na walang kondisyon kahit pa makukulit sila, kahit sila ay nagrebelde. Worship yan. Ministry yan. Tama ba? Yung kinakausap mo ng mahinahon yung isang tao kahit tumaas na yung boses niya, parang gustong-gusto mo na sumabog. Pero pinili mo maging peacemaker kaysa maging tama. Ulitin natin, mas pinili mo maging peacemaker kaysa maging tama. And minsan, hindi tayo nagiging faithful. Inisip natin, hindi, karapatan ko to eh. Nasaktan ako eh. At saka tama naman talaga ako eh. Ipaglalaban ko to. Hanggang mag-away kayo, hanggang sa talagang magsulian na kayo ng kandila. So, hindi ganun. Be faithful in small things. Dine-deny mo ang iyong sarili, tumitigil ka na sa pakikipagdiskusyon kasi kahit alam mo na tama ka, di bali na lang. Mas pinipili mong sundin ang Diyos na maging
faithful na maging peacemaker. Kahit magmukhang natalo ka sa diskusyon. Ako, ano ba yan? Ako ba magsosorry? Di parang sinabi kong mali ako. Minsan, di ba? Ganun inaisip natin. Pero di bali na. Be faithful. Yung nagluluto ka ng paborito niya ulam, kahit hindi niya na-appreciate yung niluto mo kahapon. Ano ba yan? Hindi nga siya nagpasalamat kagabi. Nilutuan ko siya nito. Hindi nga niya na-appreciate. Paglulutuan ko pa ba to? Paala siya sa buhay niya. Hindi. Be faithful. Hindi mo hinahayaan na mamatay yung pagmamahal mo sa kanya. Yun yung being faithful in small things. You kept serving. That's faithfulness in small things. Yung nilabhan mo yung uniform niya, kahit hindi siya humingi ng sorry sa huling away nyo. May pride ka rin, pero mas pinili mo magpakumbaba kaysa magtanim ng sama ng loob. Pwede mong ilabas lahat sana ang sama ng loob mo, pero pinili mo maghintay, magpray, at maging gentle. Yung nagsorry ka kahit feeling mo hindi ikaw ang mali, faithfulness yan. Yung pag-aaral ng maayos, kahit walang reward at kahit wala namang nakakakita sa'yo. Kahit yung parents mo hindi na-appreciate yung ginagawa mong effort. Pero ikaw, sige lang Lord, nag-aaral ako para sa'yo. Yung pag-serve sa ministry kahit maliit lang ang role. Yung tinatapos mo yung trabaho kahit walang nag-appreciate. Yan ang small things. Hindi yung kailangan ma-appreciate muna ako. Gagawin ko to kasi ako ay inatasan dito. Then, sige, gagawin ko to. And then, ipe-present ko. Kailangan, may marinig akong appreciation. Pag wala, ay, huwag na lang. Nakakawalang gana eh. Kaibigan, be faithful in small things. Parang maliit, parang insignificant. Ibig sabihin, kahit sa tingin mo walang kwenta, ay hindi sayang, hindi useless, hindi mababa, kundi pinagkatiwala pa rin ni Lord yan sa'yo. Kaibigan, tandaan natin, God does not test our hearts on the stage. He tests our hearts in the secret place. He doesn't measure our character by what everyone can see, but by what only He sees. Kaibigan, alalahanin mo ito, sa maliit na bagay lumalabas kung sino tayo talaga. Naniniwala ba kayo dyan? Bakit? Kasi sa malalaking bagay, nagpe-prepare tayo. Ako mag-i-speak sa isang malaking event, magpe-prepare ako. Ako ang praise and worship leader, magpe-prepare ako ng matindi. Nag-aayos tayo, nag-overperform pa nga tayo dahil aware tayo sa malaking audience. Pero alam mo, doon sa maliit, doon lumalabas ang tunay na tayo. Halimbawa, pag may nanonood, maingat ka sa trabaho. Pero pag walang nanonood na supervisor, petiks-petiks muna. Pag Sunday, mabait at palaging nakangiti sa church. Pag Monday, mainitin ang ulo at walang grace sa bahay, sa trabaho at sa labas ng church. Bakit? Kasi hindi ka naman nakikita ng mga ka-churchmate mo eh. Pero nakakalimutan mo na nakikita ka ni Lord. Pag malaking pera, honest ka. Pag barya-barya lang, ini-ignore mo. Maliit na bagay lang ito, barya lang ito sa akin boss. Parang nung araw, talagang grabe. Lahat ng pinasukan ko, pinagnakawan ko. Iniisip ko kasi, barya lang naman to eh. Hindi naman to papansinin ng may-ari. Mayaman yan eh. Maliit na bagay lang to. Kaibigan, be faithful in small things. Pag malaki yan task, preparado ka. Pag maliit ang task, hindi ka nagpe-prepare. Ako, guilty ako dito kasi pag magdi-deliver ako ng message pag Sunday ay prepare ako, pero pag magli-lead ako ng D-group, minsan 30 minutes na lang bago yung oras ng aming meeting, saka pa lang ako nagpe-prepare. Kaya nga, humingi ako ng tawad sa Diyos kasi ang faithfulness ko sa Kanya ay hindi lang sa malalaking bagay, kundi pati sa maliliit. Kaya nga, kung sino tayo sa maliliit, yun ang tunay na tayo. Ulitin natin ha, kasi importante ito na maintindihan natin. Kung sino tayo sa maliliit, yun ang tunay na tayo. Kung sino tayo, kapag walang nakakakita, yun tayo. Dahil ang Diyos, hindi siya tumitingin sa mga sandaling nagpapakita tayo ng galing, kundi sa kung sino talaga tayo kapag akala natin na walang nakatingin sa atin. Kaya tandaan natin, na sa small choices natin lumalabas ang totoong commitment natin sa Diyos. Hindi yung nadala ka ng emosyon mo sa conference. Hindi yung umiyak ka sa worship. At hindi rin yung once a year lang na retreat. Kundi ang totoong devotion sa Diyos ay lumalabas sa maliliit na choices mo araw-araw. Sa pagiging tapat mo sa maliliit na ginagawa mo. When you choose to open your Bible instead of scrolling sa social media, when you choose to forgive kahit hindi humingi ng sorry yung tao, when you choose purity sa cellphone kahit walang mag-check ng browsing history mo,
Wala naman mag-check ng mga pinupuntahan ko sa internet. So, okay lang. Mag-browse muna ako. Wala naman mag-check ng cellphone ko. Kaibigan, kapag pinili mo araw-araw na maging tapat, iningatan mo ang iyong mata, parang maliit na bagay. Pero yan ang faithfulness sa Diyos. When you choose to pray, kahit pagod ka. When you choose kindness, kahit may nag-trigger sa'yo. Yan ang totoong devotion sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Sa small obediences, lumalabas ang maturity. Spiritual maturity is not about knowledge. Hindi dahil matagal ka na sa church. Hindi dahil marami kang verse na na-memorize. Maturity shows up in simple, steady obedience to what God says, even when it's not spectacular. Yung simpleng, Lord, sorry po. Tapos tatalikuran mo talaga yung kasalanan na yan. Yun ang commitment mo. Yun ang devotion mo sa Diyos. Yung simpleng pag-aalaga sa dinidisciple mo, kahit busy ka, gusto mo sumunod sa Diyos kahit nahihirapan ka, yun yung being faithful in small things. Nakakalungkot, minsan may naririnig ako, hindi na ako maglilid ng D-group, hindi na ako magdi-disciple, kasi meron na akong mga ginagawang iba, and nakakalungkot. Kasi hindi ganun yung being faithful. Yung simpleng pag-share ng gospel kahit kinakabahan ka, pagiging faithful. Yung pagbibigay sa Diyos kahit maliit lang ang sweldo mo, nako, being faithful. At kapag nakita ni Lord ang faithfulness natin sa maliit, saka siya nagbubukas ng pinto para sa mas malaki. Kaya minsan, hindi naman dahil ayaw tayong i-promote ng Diyos. Minsan, kaya hindi pa dumarating ang bigger assignment ay dahil hinihintay niya muna ang small obedience mo at ako at tayong lahat. Hindi sa ayaw niya tayong bigyan ng malalaking bagay. Kung hindi, hinahanda niya muna tayo. Bakit? Because God wants to build a life in you that can handle His blessings. Sabi ni Ellicott, he that is faithful in that which is least is faithful also in much. Alam mo, warning. Ito lalo na sa disciples na galing sa lower class. Kala kasi nila, hindi sila nanganganib sa pagmamahal sa salapi. Kasi nga, konti lang ang pera nila. No, mali. Nung kapanahunan ng ating Panginoong Hesus, parang exempted yung mga nasa lower class. Kasi inisip siguro nila, kung mandaraya ako sa piso, okay lang yon. Kasi malit lang naman to eh. At saka ito lang naman talaga yung kaya ko eh. Hindi, mali kaibigan. Kung mandaraya ka sa piso, mandaraya ka rin sa milyon. Hindi naman bigla-bigla ang korupsyon. Hindi naman isang araw nagising ang isang tao at bigla na lang nangurakot ng bilyon. Hindi ganun ang proseso. Lahat ng malalaking kasalanan nagsisimula sa maliliit. Yung maliit na dishonesty, maliit na compromise, maliit na pagkuha ng hindi sayo, ayan lang ang unang hakbang. Maliit lang sa simula, pero unti-unting lumalaki habang tumitigas ang puso mo. Noong araw, nagsimula lang ako sa pagdadaya ng pag-time in ko sa pagpasok sa kumpanya. Kahit wala pa ako, sinasabihan ko na yung mga kasama ko, i-punch nyo na yung time card ko para hindi ako late. Nagsimula lang naman doon. And then sabi ko, okay lang naman pala, wala naman nangyayari. Nakakalusot naman ako. And then, nagsimula akong kumuha ng pagkain. Okay lang. Ginagawa din ng iba. Okay na okay ako dyan. And then, pagkatapos nun, nagsimula ako sa maliit na pera. Okay din. Tapos, dinadaya ko ng inventory. And then, lumaki ng lumaki. Hanggang sa hindi ko namamalayan, sobrang naging habit ko na yung pagnanakaw. To the point na, nung ako ay nasa isang company, ay dahil sa aking pagnanakaw, nakabili pa ako ng kotse. Kapag hindi ka naging tapat sa maliit, lalaki yan. At lalong hindi ka mapagkakatiwalaan sa mas malaki. Kaya tingnan mo yung corruption sa gobyerno, yung mga headline ngayon na bilyon-bilyon ang ninanakaw. Hindi naman sila nagsimula sa ganyan. Nagbulsa lang ng sukle. Wala naman makakita. Kunin ko na yung konting sobra. Minsan, under the table, na maliit lang. Bigyan mo akong komisyon. Sige, papasukin kita dito sa company ko. Minsan, nagpa-reimburse na hindi naman nila ginastos. Tapos, nakagawian na lang ito. Hanggang dumating yung araw na kaya na nilang kunin ang milyon. At pagkatapos ang milyon, nagiging bilyon. Hindi lumaki ang kasalanan ng bigla. Pero lumaki ito dahil pinabayaan ang maliliit. Hindi naging faithful sa maliit. Kaya mahalaga sa Diyos ang faithfulness in small things. Kasi doon nagsisimula ang direksyon ng puso. Kung tapat ka sa piso, kaya kang pagkatiwalaan ng milyon.
Tama ba? Kasi tama ang direksyon mo. Kung tapat ka kahit walang nakakakita, kaya kang pagkatiwalaan sa pampublikong responsibility. Kung tapat ka sa maliit na responsibility, kaya kang pagkatiwalaan ng Diyos ng tunay na kayamanan sa langit. Tandaan mo ito, kaibigan. Faithfulness grows, but so does unfaithfulness. Depende kung anong pinapalago mo. Naalala ko si Michelangelo na isang master painter. Habang pinipinta niya yung Sistine Chapel, may nakita ang isang kaibigan. Sabi nito, bakit sobrang detailed ng part na nasa likod? Wala namang makakakita niyan. Alam mo, sumagot si Michelangelo ng isang linya na dapat sinasabi din natin sa ating sarili at pinapractice. Alam mo, sabi niya, God will see. Kaibigan, ito ang essence ng faithfulness. Hindi ito ginagawa para makita ng tao, hindi ito ginagawa para makuha ang paghanga ng iba, kundi faithfulness is done because God sees. Kaya nga, huwag kang magtampo. Kapag halimbawa, bakit ganyan? Ito, ginagawa ko yung tama pero hindi nila ako maintindihan. Ang dami pa nilang sinasabi sa akin na sinisiraan pa nila ako. Huwag kang mag-alala. Dahil yung faithfulness mo, hindi para sa kanila. Ang faithfulness mo, ang makakita sa'yo, ang mag-appreciate sa'yo, ay ang Diyos. Kaya huwag ka sumuko. Pag walang recognition, be faithful. Huwag ka sumuko pag walang appreciation, be faithful. Huwag ka sumuko pag walang reward agad, be faithful. Bakit? Ito yung truth na dapat malaman natin. Heaven keeps better records than earth. Tandaan natin ito. Doon sa langit, binura na ng Diyos ang listahan ng lahat ng kasalanan mo nung nanampalataya ka sa Panginoong Yesus. Pero sa langit, nakasulat naman lahat ng ginagawa mo ng may katapatan sa Diyos. Yun yung ina-account niya. Yun yung nililista niya. Pero yung kasalanan mo, tinanggal na niya, binura na niya. Ganyan kabuti ang Diyos. Nung nanampalataya ka, yung malaking utang mo, zero. Hindi na sa'yo isusumbat ng Diyos yan. Binayaran na yan ng Panginoong Yesus. Pero ano ngayon yung tinatandaan ng Diyos sa iyo? Lahat ng ginagawa mong faithfulness. Yang maliliit na bagay na ginagawa mo ngayon, yan ang nakakalugod sa Kanya. At kapag nakita niyang faithful ka dyan, mapagkakatiwalaan ka niya na mas malaki. Si Joseph, bago siya naging Prime Minister ng Egypt, naging faithful muna siya sa small task, sa bahay ni Potiphar. Sabi ng Genesis 39, habang alipin pa siya, tingnan nyo, the Lord was with Joseph. Potiphar noticed, so he put Joseph in charge of everything he owned. Ano yung napansin ng boss niya? Kasama niya ang Diyos. Bakit? Anong katunayan na kasama niya ang Diyos? Nakita ni Potiphar kung paano magtrabaho si Joseph. Nakita niya kung paano naging tapat sa trabaho si Joseph. Kaya ang sabi doon, itinaas niya ang posisyon ni Joseph. Pag napagkatiwalaan ka sa maliit, maaaring kahit wala yung boss niya, naghuhugas siya ng plato, nagkakarwash siya, yung bahay, nililinis niya yung buong bahay, kahit wala nakakakita, faithful sa maliit, faithful sa malaki. So, tinaas yung kanyang posisyon. Kaya lang, tingnan mo, no? Bago si Joseph naging in charge of everything sa Egypt, ay naging faithful muna siya sa something. Bago siya mag-manage ng buong Egypt, nag-manage muna siya ng gawain sa bahay ni Potiphar. Minsan parang inisip natin, naku, ba't ba naman ako i-assign dito? Mag-aayos ako ng bangko sa church? Wag na lang. Ayoko yan. Bigyan mo ako ng ibang task. Pero tingnan mo si Joseph, naglilinis siya ng CR, naglilinis siya ng kulungan, ng hayop. Grabe, bago siya tinaas ng posisyon. Bago siya mag-handle ng mga pagkain, gamit at resources ng buong kaharian ng Egypt, nag-handle muna siya ng mga simpleng responsibilities. Ang ganda ng commentary kay Joseph, sabi, Joseph understood that faithfulness is not about the size of the task, but about the character of the person doing it. Kung minsan gusto natin yung Egypt level promotion, pero ayaw natin yung Potiphar house level preparation. Kaya alam mo, para kay Lord, walang shortcut. Ano yung walang shortcut? Faithfulness first, fruitfulness next. Hindi pwedeng fruitfulness muna bago ka maging faithful. No, kaibigan. Titignan muna ng Diyos yung faithfulness mo bago yung fruitfulness. Kaibigan, ano yung small thing na hinihingi ni Lord sa'yo ngayong season? Ano yung Potiphar house task na ayaw mong gawin? Pero yan ang magiging daan para sa promotion mo. So, paano ba tayo magiging matatag at lalago sa ating katapatan o faithfulness sa Diyos? Una,
be faithful in small things. Pangalawa, manage what is not yours with integrity. Tuloy natin yung Luke 16:12. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Grabe. Ang ganda ng verse na ito. Basahin natin ito na mabagal. Kasi minsan, mabilis nating nababasa pero mabagal nating naiintindihan. Ulitin natin ulit. Ang sabi rito, at kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan nino? Kaninong kayamanan? Ng iba. Sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Grabe, no? Merong hinanda sa atin ang Diyos na gusto niyang ipagkatiwala sa atin. Para sa atin yun. Kaya lang, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa ari-arian ng iba, pera man yan, gamit man yan, relasyon man yan, na patago, dahil hindi naman siya sa'yo at iba pa, ay hindi mabibigay ng Diyos sa iyo ang para sa'yo sana. Kaibigan, simulan mo maging mabuting steward o katiwala o manager ng pag-aari ng iba. Ang ibig sabihin, stewardship is recognizing that everything we have, pera, trabaho, reputasyon, opportunities, leadership, skills, even time, ay hindi talaga sa atin. Kay Lord lahat ito. Pinagkatiwala lang sa atin. Tagapagbantay lang tayo. Tagapangasiwa lang tayo. Ano yung point? Ang point ay stronger faithfulness requires stronger stewardship. Kasi hindi mo kaya maging faithful kung mali ang pagtingin mo sa ownership. The moment you think na akin to, doon ka magiging vulnerable sa compromise. The moment na inisip mo, akin tong trabaho na to, akin lang tong sweldo na to, akin tong buhay ko, magko-compromise ka. And hindi ka susunod sa Diyos. Kasi, iniisip mo, sa'yo yan eh. Pero kapag alam mo sa Diyos ang lahat ng mayroon ka ngayon, ay saka pa lang ito magbubunga ng integrity. Kaya nung sinabi ng Panginoong Yesus ang Luke 16:12, ay hindi siya nagbibigay ng suggestion na pwedeng maging totoo o hindi ang prinsipyong ito sa atin. No, hindi. Sa ayaw at sa gusto natin ay nilagay ang spiritual principle na ito. Nakikilalanin mo ang mga bagay na meron ka, pati ang buhay mo na pinahiram lang sa'yo ng Diyos, na siya ang may-ari niyan, hindi ikaw. At dahil siya ang may-ari, ay inaasahan niya na ipapakita mo na mapagkakatiwalaan ka niya na hindi mo kakamkamin ang pinahiram niya sa'yo. Kundi sa kabaliktaran ay gagamitin mo ito para sa kaharian niya at para sa glory niya. Sabi nga ni McLaren, what we have because we receive. We are distributing centers, not owners. Grabe, di ba? Parang sinasabi niya, mga anak, hindi kayo collectors ng blessings. Conduits kayo. Ibig sabihin, nakatanggap tayo mula sa Diyos, hindi para ipunin sa sarili natin, kundi para maging mabuting katiwala sa pamamagitan ng pagbabahagi ng ating natanggap sa iba. Pero bakit kailangan ng Diyos na turuan tayo ng ganito? Kasi alam niya na kapag mali ang handling natin ng maliit, hindi niya pwedeng ipagkatiwala ang malaki. At ayaw ng Diyos na masira tayo sa ating promotion na hindi naman pala nating kayang dalhin. Kaya ang gandang halimbawa ni Samuel. Alam nating prophet siya, judge siya, leader siya. Pero ang pinaka-mark o pagkakakilanlan sa buhay niya, hindi naman power hindi naman miracles, kundi yung kanyang integrity sa bagay na hindi niya pag-aari. Alam mo, sabi niya, 1 Samuel 12:3-4. Basahin natin to. Tinawag niya ang buong Israel at nagtanong, kung mayroon kayong anumang reklamo laban sa akin, sabihin ninyo sa harapan ni Yahweh at sa hinirang niyang hari. Mayroon ba akong kinuha sa inyo kahit isang baka o asno? Mayroon ba akong dinaya o inapi? Nasuhulan ba ako ng sinuman para ipikit ko ang aking mga mata sa kamalian? Sabihin ninyo ngayon at pananagutan ko kung mayroon. Hindi mo kami dinaya o inapi. Wala kang kinuhang anuman sa amin. Sagot nila. Imagine mo ito. Isang napakahabang panunungkulan at paglilingkod sa Diyos at sa bayan. Pero wala man kahit isang kaso na maibato laban sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng stronger faithfulness na ina-apply sa pagiging good steward o tagapamahala ng mga bagay na hindi natin pag-aari. Hindi niya pag-aari ang Israel kahit pa siya prophet. Hindi niya pag-aari ang kanyang position kahit pa siya ay judge. Pero inalagaan niya na parang pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Lord,
yung posisyon ko na to, sa'yo to eh. Lord, pastor ako. Lord, D-group leader ako. Ang posisyon na ito, sa'yo eh. Hindi naman to sa akin. So, iingatan ko to. Pangalan mo yung nakataya dito. Alam mo yung pakiramdam na nag-park ka sa mall, tapos tinamaan mo yung katabing kotse. Bahagya lang naman. Wala namang tao. Walang nakakakita. Tapos yung boses sa isip mo nagsasabi, wala namang nakakita, alis ka na. Tumakas ka na. Pero may isa pang boses, yung boses ng Holy Spirit na nagsasabi, hindi iyo yan. Respect what is not yours. Bakit ganun? Kasi ang mabuting katiwala ay nasusubukan kapag walang nakakakita. Kaya powerful yung story ni Billy Graham. Hindi siya pumayag na madungisan ang pangalan ng Diyos. Hindi kasi siya pumapayag na may makasama na babae na hindi naman niya asawa. Hindi siya magdadrive ng sasakyan tapos meron siyang kasakay na babae. Hindi siya pumapayag din na humawak ng pondo ng mga donation ng tao dahil ayaw niyang madungisan siya, ayaw niyang matempt siya. Ayaw niya magkaroon ng puwang para matempt siya sa isang bagay na hindi naman niya pag-aari. Hindi dahil takot siya sa tao, kundi dahil alam niya na ang reputasyon niya ay hindi naman sa kanya. Kaibigan, kailan natin binigyan ng halaga yung reputasyon natin? Na parang iniisip natin, Lord, sa'yo itong reputation na ito. Pangalan mo yung nakataya dito. Kung magre-respond ako ng mali dito sa tao na ito, hindi naman po ako yung mapapahiya. Pangalan nyo yung mapapahiya. Kasi sinabi ko sa kanila, ako ay Christian. Ako ay follower mo. Kailan tayo nagkaroon ng ganyang conviction? Alam mo, si Billy Graham, grabe yung kanyang conviction. Kaya kung makikita mo kung paano siya binless ng Diyos, kung paano siya pinagkatiwalaan ng malaking ministry, at nakita natin yung milyong-milyong taong bumalik sa Diyos sa pamamagitan niya. Alam mo, may nagtanong sa kanya, kay Billy Graham, bakit ba sobra kang mahigpit? Sobra kang strict sa sarili mo? Alam mo, sabi niya, I want to be faithful with what God has entrusted to me. Sa puso niya, sabi niya, hindi ko pag-aari ito. Hindi ko pag-aari ang pangalan ko. Hindi ko pag-aari ang ministry. Pag-aari ng Diyos lahat ito. At dahil dyan, naging epektibong witness siya sa buong mundo. Alam mo, kaibigan, kung iisipin mo na ang lahat ng meron ka, pag-aari ng Diyos, magbabago yung isip mo. Magbabago yung behavior mo. Magbabago yung decision mo. Kahit na pagod ka na o meron kang ka-conflict sa iyong D-group, ang iisipin mo, Lord, itong aking D-group, hindi po ito sa akin. Sa'yo po ito. So, iingatan ko po ito. Hindi ko po ito bibitawan. Magiging tapat po ako dito. Kaya wag natin isipin na ang integrity para lang sa matataas na posisyon. No, hindi. Integrity is for delivery riders, drivers, cashiers, students, business owners. Lahat tayo ay kailangan nating maging tapat sa mga bagay na hindi natin pagmamay-ari. Gaya ng isang kababayan natin na delivery rider na nakakita ng 120,000 sa isang envelope habang nagdi-deliver siya ng parcel. Walang CCTV, walang nakakita. Pero dinala niya ito pabalik sa may-ari. At ang sabi lang niya, alam mo, hindi po sa akin yan. Hindi ko pwedeng angkinin ang hindi sa akin. Kaibigan, ito ang mabuting stewardship. Yun ang Luke 16:12 sa isang delivery rider. At ito pa, yung Grab driver na nakakita ng 2 million worth of gold jewelry sa likod ng kanyang sasakyan. Pwede niyang kunin. Wala makakaalam. Pero anong ginawa niya? Magdamag niyang hinanap yung may-ari. At nung nakita niya, sinabi niya, blessing po ni Lord yan sa may-ari. Hindi yan sa akin. Grabe, no? Tingnan mo yung pagtingin niya sa pag-aari ng iba. Blessing ni Lord yan sa kanya. Hindi yan sa akin. And ako, alam mo, pag naaalala ko yung pinaggagawa ko dati, palagi ko sinasabi kay Lord, Lord, patawarin mo ako. Kasi binastos ko yung blessing mo sa ibang tao. Dinisrespect kita sa aspeto na yon. Hindi naman yun sa akin, pero pinagka-interesan ko. Kaibigan, tanong ko, bakit may ganitong integrity ang mga taong ito? Yung Grab driver, yung rider ng motorcycle, bakit kaya may integrity sila na ganito? Kasi naiintindihan nila ang prinsipyo ng Panginoong Yesus. If it is not mine, I will not treat it as mine. At dahil doon, pinagpala sila hindi lang ng tao, kundi ng Diyos. Pero bakit may mga tao namang bumabagsak dito? Kasi minsan ang laman ng puso natin ay entitlement. Yung pakiramdam na deserve ko to, kahit hindi naman atin. Basta masaya ako, okay to. Basta happy kaming dalawa, okay to, kahit na alam mong hindi sa'yo yan.
Kaya pagsisihan natin kung hindi tayo nagkakaroon ng integrity sa mga bagay na hindi natin pagmamayari. Hindi dahil gusto tayong parusahan ng Diyos, kundi dahil gusto niya tayong protektahan mula sa buhay na nawasak dahil sa dishonesty. Ang maling stewardship ay nagbubukas ng pintuan sa tukso. Tama ba? Ang maling stewardship nagbubukas ng pinto sa sakit, pagkasira ng buhay at paglayo sa Diyos. Pero ang ganda ng puso ng Diyos. Mahal na mahal ka niya at parang sinasabi niya ngayon sa'yo, anak, ibalik mo sa akin ang hindi sa'yo para maibigay ko sa'yo ang tunay na para sa iyo. Ang ganda nito. No, parang sinasabi lang ng Diyos, anak, gigil na gigil ka kasi dyan. Meron akong hinanda para sa'yo. Kung bibigay mo lang sa akin yan, kung isusuko mo lang sa akin yan, ibibigay ko yung para sa'yo. Meron na eh. Nakahanda na. May kwento, yung anak niya, meron siyang laruan na bracelet na pearl. Mahal na mahal niya yun. Yung pearl na bracelet na yun. And yung tatay niya, hinihingi ng tatay niya yung bracelet eh. Sabi niya, anak, akin na lang yung pearl na yan na bracelet mo. Hindi, tay. Akin to eh. Araw-araw yon hingin sa kanya. Then, hindi niya ibibigay. Hanggang isang araw, pumasok yung tatay niya dun sa kwarto. And then, nakita niya yung anak niya umiiyak. Hawak-hawak yung bracelet. And then, sabi niya, tay, eto na po, oh. Pinibigay ko na po sa inyo. And then, alam mo yung tatay, kinuha niya yung bracelet. And then, dun sa bulsa ng tatay, nilabas niya, meron siyang binigay dun sa anak niya. Isang tunay na pearl na bracelet. Hindi laruan ha. Tunay na pearl na bracelet. Binigay niya sa kanyang anak. And minsan ganun tayo. Nagsisettle tayo sa akala nating good. No, good na to eh. Okay na to. Pero may gusto yung Diyos na ibigay sa'yo yung best. Yung para sa'yo. Kaya lang, hindi maibigay ng Diyos yung para sa'yo kasi hinahawakan mo, ayaw mo bitawan, yung hindi naman para sa'yo. Kaibigan, tanong mo ito sa sarili. Ano ang bagay na nasa kamay mo na hindi naman talaga sa'yo? At paano mo ito hinahawakan? Yung trabaho mo, hinahawakan mo ba na parang pinagkatiwala lamang sa'yo? Yung pera mo, tapat ka ba kahit sa maliit na halaga? Sa pinagagamitan mo ng iyong pera, kinoconsider mo ba kung ang pinagkakagastusan mo ay kalooban ng Diyos at magbibigay ito ng glory sa Kanya? Yung oras mo, pinapamahalaan mo ba bilang pag-aari ng Diyos? Yung pangalan ng pamilya mo, inaalagaan mo ba? Yung sinasabi mo, nako, kami ay Christian family. Hahalagaan namin ito dahil ang nire-represent namin ay ang Diyos. Nung nag-meeting kami sa aming opisina, sabi ko, dineclare natin sa ating website, tayo ay Christian company. So, dapat hindi mapahiya ang Diyos sa ating trabaho. Dapat maibigay natin yung best sa lahat ng ating ginagawa. Yung ministry role mo, pinoprotektahan mo ba? Yung relationships mo, inaalagaan mo ba ito ng may respeto at purity? Sabi ng 1 Corinthians 4:2, ang katiwalay kailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Kaibigan, ikaw ay katiwala. So, ano sinasabi sa atin? Ako din, katiwala ako. Ano sinasabi sa atin? Maging tapat sa ating Panginoon. Kaibigan, maging tapat ka sa Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Ang tanong na lang ay, paano natin ito i-apply? If you know in your heart na may area ka na hindi mo hinahawakan ng tama, pera, responsibilities, purity, reputation, ngayon na yung araw para bumalik ka sa mabuting pamamahala. Ang sabi sa Proverbs 3:6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Kaibigan, tutulungan ka ng Diyos na maituwid ang iyong landas. Pero, kailangan mo siyang alalahanin sa lahat ng area ng buhay mo na pag-aari niya. Sabi pa sa Ephesians 4:28, ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Kaya ang challenge sa atin ay, anong bagay ang kailangan mong ibalik sa Diyos ngayon? Anong area ang kailangan mong linisin? Anong responsibility ang kailangan mong hawakan ng may integrity? Kaibigan, alalahanin mo, stewardship is worship. Integrity is worship. At kapag tinanggap mo ang invitation ng Diyos to repent and realign your stewardship, sasabihin niya sa iyo, anak, ngayon, mapagkakatiwalaan na kita ng mas malaki, na mas marami. So, paano ba tayo magiging matatag at lalago sa ating katapatan o faithfulness sa Diyos? Una, be faithful in small things. Pangalawa, manage what is not yours with integrity. At pangatlo, be trustworthy with kingdom resources. Balikan natin yung Luke 16:11.
Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Alam mo, dito sa talata na ito, parang sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus na may mas malaki pa siyang ipagkakatiwala sa iyo, pero kailangan mo munang ipakita na kaya mo ng pamahalaan ng tapat ang maliliit na binibigay niya sa iyo. Kung hindi ka mapagkakatiwalaan, hindi niya maibibigay ang mas malaking kayamanan. Yung kingdom resources. Nako, ito yung tunay na kayamanan. Ano ba yung kingdom resources o yung tunay na kayamanan? Hindi ito pera. Hindi ito mga material property. Hindi posisyon. Kundi ito ay mga spiritual treasures na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng katotohanan na galing sa kanyang salita. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng influence. Yan ang tunay na kayamanan. Kung yung influence mo, nakaka-influence ka para ang mga tao ay lumapit sa Diyos, grabe. Yan ang tunay na kayamanan. Maraming tao hindi nakakaranas ng ganyang influence. In fact, sa kabaliktaran, nai-influence nila ang iba sa maling paraan. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng calling, ng gifts. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng disciples. Grabe, yan ang tunay na kayamanan. Kahapon, nag-celebrate kami ng aming D-group sa aming bahay. Nakakatawa, nakaka-bless kasi sobrang nakita ko yung transformation sa kanilang buhay. And blessed na blessed ako. At yun yung tunay na kayamanan. Nasabi ko sa kanila, kayo ang reward ng Diyos sa akin. Yung makita ko na kayo ay lumalago. Yun yung totoong blessing. Hindi pera. Hindi kayang bayaran ng pera yung mga disciples. Yung mga kaluluwa. Hindi kayang bayaran ng pera yan. Bakit? Kasi yan ay may value for eternity. Hindi yan masisira. Hindi yan mawawala. Yung pera, yung kotse, yung bahay, mawawala yan. Pero yung mga disciples, yung mga kaluluwa, yung mga opportunities para mag-serve, yung gifts, yung calling, hindi yan mawawala. Lahat yan merong spiritual value. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga kaluluwa, revelations niya mula sa kanyang salita, yung testimony mo, even yung spiritual authority galing sa Diyos. Ito yung mga bagay na merong eternal value. Sila yung mga kingdom resources. May nagsabi, worldly wealth is temporary, but true riches are eternal. Spiritual responsibilities God entrust to faithful stewards. Kaya pala sabi ng Panginoong Hesus, kung di ka faithful sa temporal, paano ka pagkakatiwalaan ng eternal? Tama ba? So, ang ibig sabihin, hindi madamot ang Diyos. Hindi siya nagdadamot ng calling. Hindi, tinatawag niya tayong lahat. Hindi siya nagdadamot ng influence, ng anointing. Yung anointing, hindi lang naman para sa isang taong pili. Ang anointing, para sa ating lahat. Hindi siya nagdadamot. Hindi siya nagdadamot ng opportunities. Kaya lang, dahil mahal ka niya at para sa kabutihan mo, hindi niya agad pinagkakaloob yung mga spiritual na kayamanan kung hindi pa handa ang puso mo. Ang ibig sabihin, ang totoong kayamanan ay ang mga bagay na nagbubunga sa iyo ng pagbabago. Yun yung magbubunga sa iyo ng transformation. Kapag binigay na sa iyo ng Diyos yung mga tunay na kayamanan na yon. Ang tunay na kayamanan na galing sa langit, nagagamit sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos at nagbibigay ng glory sa Panginoong Hesus. Halimbawa, kapag nagmi-minister ka sa iba, ito ang tunay na kayamanan. Alam nyo, honestly, hindi ko nakita yung sarili ko na ako magka-counsel. Ako magbibigay ng encouragement sa iba para lumapit sila sa Diyos. Hindi ko nakita kasi ang tingin ko sa sarili ko masama eh. Ito yung kingdom resources. Kapag ginagamit mo ang spiritual gift mo, ito ay kingdom resources. Kapag binabantayan mo ang integrity mo, ito ay kingdom resources. Kaya nga tanong mo sa sarili, Lord, paano ko ba hinawakan ng mga tunay na kayamanan na binigay mo? Imagine mo, may nagbigay sa'yo ng buto na maliit. Simple lang, ordinaryo. Pero sabi niya, alagaan mo kasi magiging puno yan na magbibigay ng lilim sa maraming tao. Grabe no, siguro inisip mo, ano ba to? Alilit na buto na to, paano magiging lilim sa ibang tao? Grabe, yung buto may purpose. Pero kung hindi mo papansinin yung buto, walang mangyayari. Mananatiling buto lang yan. Pero kung itatanim mo, iingatan mo, didiligan mo araw-araw, aalagaan, magiging faithful ka kahit mahirap. May tatayong napakalaking punong galing sa maliit na binhi kapag naging tapat ka. At marami ang mabibless
dito. Ganito ang kingdom resources. Maliit lang ang tingin natin sa simula. Isang prayer group, isang Bible study, isang burden sa puso mo na sinunod mo, isang batang dinidisciple mo, hindi mo siya ginibap, isang spiritual gift, isang discipleship group na sinimulan mo, pero kapag faithful ka, yung spiritual gift mo, ginamit mo, faithful ka, palalaguin ito ng Diyos. At ang puno na ito ay lalaki na magbibigay ng lilim at blessings sa ibang tao. Alam nyo, noong araw na nagsisimula pa lang ako na Christian, and then yung aking D-group leader, sabi niya, na nagsisimula pa lang ako, syempre, naging faithful muna ako sa aking pagbabasa ng salita ng Diyos. And then habang nagbabasa ako ng salita ng Diyos, hindi ko pa inimagine na merong malaking pagkakatiwala si Lord. Ang alam ko lang, faithful ako, na gusto ko lang siya makausap, gusto ko siya makasama araw-araw. And then habang nagbabasa ako ng Bible, sabi niya, pinapaalala niya sa akin na mag-join ako ng discipleship group. So, okay Lord, sige, nag-join ako ng discipleship group and then naging faithful ako. Noong umpisa, on and off, pero naging faithful ako, ma-attend ako ng discipleship group at doon lumago ako. And then, nung lumalago na ako sa discipleship group, sabi ng aking D-group leader, Mike, magturo ka dito sa isang lugar sa Antipolo. Sabi ko, magtuturo ako. And then, naalala ko sinasabi ni Lord, be faithful. Ako nagbigay sa'yo ng gift. Ako nagbigay sa iyo ng kakayahan para gumawa ng good works. So sabi ko, okay, sige Lord, sabi mo, sasamahan mo ako, gagawin ko. And then, sabi ng aking D-group leader, okay, mag-ano na tayo, mag-plant tayo ng church dito sa Antipolo. And then sabi ko, okay, sige, be faithful. And then, sabay-sabi ng D-group leader ko, okay, mag-serve tayo sa church. And then, nag-upisa kami sa, ako, halimbawa, lahat ng task, dahil kami lang. So, nandun ako sa parking, nag-aayos ng parking, minsan nandun ako sa welcome, nag-share ako ng gospel, minsan nandun ako sa finance, nagbibilang ako ng pera para sa tithes, and then, basta, lahat, yung upuan, inaayos namin. So, walang maliit na task. Kailangan maging faithful tayo sa lahat ng task na ginagawa natin. And then, isang araw sa aking D-group leader, okay, pare, mag-preach ka na. Sabi ko, patay tayo dyan. Sabi ko, hindi ako ready, hindi ko kaya yan. Pero alam mo, sabi ni Lord, okay, be faithful. Okay, sige, subukan natin, try natin. And then, hindi ko alam na napalalakihin ni Lord yung tinatawag na kingdom resources, yung tunay na kayamanan. Hanggang ngayon, di pa ako makapaniwala. Kasi sabi ko, dati, ganito lang naman ginagawa ko eh. Ngayon, ang dami ko nang kinakausap, ang dami kong nababahaginan ng mabuting balita. And sabi ko, Lord, ang laking responsibility nito na binigay mo sa akin. Hindi ko po ito kaya. Pero alam mo, palaging naalala ko na pinapaalala niya, kung naging tapat ka sa maliit, mapagkakatiwalaan kita sa malaking responsibility. Yun yung sinasabi sa Timothy. Si Timothy, bata pa, mahiyain. Hindi impressive sa standards ng mundo. Pero sabi ni Pablo sa kanya, 2 Timothy 1:14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang mabuting bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Ibig sabihin, bantayan mo ang gospel o mabuting balita ng kaligtasan. Sabi sa kanya, bantayan mo ang iyong calling. Bantayan mo ang iyong church at dahil faithful si Timothy, ginamit siya ng Diyos ng higit pa sa inaasahan niya. Naging spiritual father siya sa mga churches. Alam mo yung maliit na simula kapag tinuloy mo, kapag naging consistent at faithful ka dito, ay hindi mo mapapansin na lumalaki na ang iyong border. At dahil nakita ng Diyos ang iyong katapatan, ay magdadala siya sa iyo na mas maraming tao pa na mabibless sa buhay mo. Yun yung sinasabi na ang puno mo lalaki, and then maraming tao sisilong, mabibless doon. Nagsimula sa isang buto, lumago ng malaking puno, at naging blessing ka ngayon sa iba. Mas lalo pa niyang palalawakin ng iyong influence kung magiging faithful ka. May isang security guard na naging pastor. Simple lang ang ginagawa niya. Nagpe-pray para sa mga empleyado at customers. Wala siyang ministry title na pastor o teacher o D-group leader. Pero faithful siya sa kingdom resources na binigay ni Lord. Nakita ng Diyos yun. At dahil faithful siya, binigyan siya ng true riches. Gaya ng influence, spiritual authority, at later on, ang nangyari sa kanya, binigyan siya ng pastoral calling. Sino ang mag-aakalang ang guard ng mall ay magiging shepherd ng maraming kaluluwa? Kaibigan,
Ganito magbigay ng reward ang Diyos sa mga faithful. Now, pag-isipan din natin, yung housemaid na nag-alaga sa mga anak ng amo niya. Wala siyang pulpit, pero may puso siyang nais magtanim ng faith. Bawat gabi, alam mo ginagawa niya? Binabasahan niya anak ng amo niya ng Bible stories. At dahil faithful siya, nagkaroon siya ng eternal harvest. Ngayon, believers na yung mga batang lumaki sa ilalim ng simple at patagong discipleship niya. Meron pa, yung isang public school teacher. Walang platform na malaki. Walang malaking stage, pero may kingdom resources siya. May opportunity siya na i-influence niya ang kanyang mga co-teachers. Kaya isa-isa binabahagi na niya. Ginamit niya ang kanilang lunch break. Humahanap siya ng pagkakataon para makapag-share ng gospel. Kinakausap niya ang bawat isa para mag-build ng relationship at makausap sila ng solo lang. Alam mo, after 7 years, mahigit sa 20 teachers ang tumanggap sa Panginoong Hesus. Ano ang reward ng Diyos sa faithful? Not money, not position, kundi mga buhay na nabago. Mga disciples na ngayon ay nagli-lead na din ng discipleship group. Ito ibig sabihin ng tunay na kayamanan. Souls, influence, calling, spiritual legacy. Kung meron ka ng mga bagay na ito yung nagbubunga ng kaluwalhatian sa Diyos. Ito ang tunay na kayamanan. Kaya nga tandaan mo ito, faithfulness produces supernatural promotion. Hindi promotion ng mundo, kundi promotion ng langit. Kapag faithful ka sa calling mo, faithful ka sa gift mo, faithful ka sa ministry mo, faithful ka sa integrity mo, ay hindi ka lalagpasan ng Diyos, kundi ipopromote ka pa niya sa tamang panahon. Kaya lang, ang tendency ay tumigil tayo, madistract tayo sa ibang bagay. Ilagay ang pagnanasa sa mga temporal na bagay na nagiging dahilan tuloy para hindi tayo maging faithful sa tunay na kayamanan. Yung mga bagay na sobrang lakas maka-attract, pero kapag kinumpara mo ito sa eternity, wala naman pala talagang value. Halimbawa na lang, social media. Ilang beses mo na ba sinabi, 5 minutes lang ako mag-scroll. Tapos pagtingin mo sa oras mo, 1 hour na pala. At imbes na mag-pray, magbasa ng salita ng Diyos o kausapin si Lord, ang napuno ay ang feeds mo, hindi ang puso mo. Hindi naman masama ang social media, pero kapag mas kabisado mo ang mga buhay ng mga taong pina-follow mo kaysa sa kalooban ng Diyos, ay may distraction, may problema. Meron din mga panahon na online shopping ang umaagaw ng focus. Hindi mo naman kailangan pero naka-sale. Hindi mo naman pinag-pray pero nag-add to cart ka. Lagi ka nakaabang sa sale. Tapos nagtataka ka, bakit kaya parang lumalamig ang spiritual life ko? Pero di mo napapansin ang puso mo ay busy na sa temporary joy at hindi sa eternal joy. O kaya naman entertainment. Hindi kasalanan na manood ng series o maglaro. Pero kapag mas mahaba ang oras mo sa Netflix kaysa sa panahon mo kay Lord, ay huwag kang magtaka kung bakit spiritually dry ka. Minsan, ang devotion natin hindi na sa Bible, kundi sa kung ano ang episode at season ng pinapanood natin. Marami rin sa atin nadadala ng barkada, pressure, at unti-unti hinihila na ang puso mo palayo sa Diyos. Na-distract ka na ng temporal companionship na hindi nakatulong sa eternal calling mo. Kaya titignan natin, ito bang sinasamahan ko ay mas napapalapit ako sa Diyos o napapalayo ako? O kaya naman career. Hindi masama magtrabaho, hindi masama magsikap, pero kapag yung trabaho mo ang naging number 1 at si Lord naging number 2, 3, 4, hindi mo na napapansin, unti-unti lumalayo ang katapatan mo sa tunay na yaman, problema yan. Meron ding relationships. Minsan yung boyfriend, girlfriend, asawa o crush, nagiging master ng ating buhay. Yung love life, naging buhay na natin. Mamamatay ako pag nawala siya sa buhay ko. Kaibigan, kapag nangyari ito sa'yo, kayang lamunin ng relationship yung calling ng Diyos sa iyo. Yung purity mo nagiging compromise. Yung ministry mo nagiging optional na lang. Yung obedience mo nagiging emotional. Pag feel mo, sige gawin natin yan. Pag hindi mo feel, saka na lang. Minsan, pera rin ang distraction. Kumikita ka, lumalago ang negosyo, may extra racket dito at racket doon, pero nawawala si Lord sa schedule. Hindi mali maghanap buhay, pero kapag pera ang naging master mo, ang calling ng Diyos sa iyo, dinidisregard mo na. Minsan naman, comfort. Ayaw mo na mag-serve kasi nakakapagod. Ayaw mo na mag-disciple kasi inconvenient. Ayaw mo na mag-pray kasi inaantok ka. Hindi mo namamalayan yung comfort, naging Diyos-Diyosan mo na. Lahat ng hindi komportable
komportable na ipapagawa ng Diyos sa'yo, hindi mo gagawin. Kasi gusto mo manatili lang sa comfort zone. At ito pa, offense. Minsan nasaktan ka, may sinabi sa'yo, may hindi ka nagustuhan. Sa halip na maging tapat pa din at magpatuloy, naku, huminto ka na. Na-distract ka ng temporary hurt na nagpalayo sa eternal assignment mo. Hindi naman kasalanan ang masaktan, pero ang problema kapag hinayaan mo ang sakit ang magdikta ng direction mo, yan ang magbubunga para hindi ka maging tapat sa Diyos. O kaya ang success ang distraction mo. Oo, minsan, hindi failure ang nagpapahina ng faithfulness natin. Alam mo kung ano? Success o tagumpay. Kasi pag umaangat ka, dumadami ang ginagawa mo, dumadami ang humahanga sa'yo, nagiging busy ka sa achievements at hindi mo namamalayan, hindi ka na busy sa presensya ng Diyos. Alam mo, sabi nung isang nag-testimony kahapon, sabi niya, hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang master. Yun daw yung na-realize niya. Totoo yun. Kapag sobrang successful ka na, may tendency na dahil sa dami ng ginagawa mo, wala ka ng time para sa presence ng Diyos. Tira-tirang time na lang sa gabi ang binibigay mo sa Kanya. Dahil pagod ka na, di ka pa nag-uumpisa magbasa ng Bible mo, tulog ka na. Kaibigan, marami sa mga distraction natin hindi naman masama. Pero nagiging masama kapag naagaw nila ang puso natin mula sa tunay na kayamanan na gustong-gusto ng Diyos na ibigay sa iyo. Tandaan mo, ang tunay na kayamanan hindi likes, hindi increase, hindi promotion, hindi possessions. Ang tunay na kayamanan ay souls ng mga tao, influence, calling, at spiritual legacy mo. Paano ka pagkakatiwalaan ni Lord ng eternal kung puno ang puso mo ng temporal? Hindi. Paano niya palalawakin ng influence mo kung yung desire mo nasa mga bagay na panandalian lang? Paano siya magdadagdag ng disciples sa iyo kung ang focus mo nasa mga bagay na hindi pang walang hanggan? Kaya nga mga kapatid, ingatan natin ang puso natin. Hindi lalakas ang faithfulness natin kung lagi tayong distracted. Marahil kinausap ka ng Diyos ngayong oras na ito. May mga bagay siyang pinakita, mga area ng buhay mo na hindi mo na-handle ng tama. Integrity na kailangan, faithfulness, calling na tinakbuhan mo, at siguro napaisip ka, Lord, gusto ko na pong magbago, pero hindi ko kaya mag-isa. Kaibigan, tama ka. Hindi natin kaya mag-isa. Kaya nga binigay ng Diyos ang pinakamahalagang regalo, ang kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Tandaan mo ito, faithfulness does not start with trying harder. Faithfulness starts with surrendering your life to Christ. At hayaan mo na siya ang maging Lord at Savior ng buhay mo. Kaibigan, tinatawag ka ng Diyos ngayon. Mahal na mahal ka niya, huwag mo palampasin na sandaling ito. Surrender your life to Jesus today. Paano? By believing right now. Kung nasaan ka man, na namatay siya para sa iyong kasalanan sa krus at nabuhay siya muli upang patunayan na may buhay na walang hanggan. At siya lang ang may kakayanang magbago ng buhay mo. Kahit nasaan ka ngayon, sa bahay, sa kwarto, sa sasakyan, pwede mo ipahayag ang iyong pananampalataya sa pamamagitan ng isang panalangin ng pagsuko. Sabihin mo ito sa Kanya ngayon na may pananampalataya. Samahan mo ako sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, pinaamin ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. At ngayon nga, binubuksan ko po yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko na po ang aking kasalanan. Tulungan niyo po ako na maging faithful sa mga bagay na ipinagkatiwala niyo sa akin. Amen. Kaibigan, kung tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa puso mo, siya ay faithful sa iyo. Hindi siya aalis diyan. Hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. At sisiguraduhin niya sa iyo na magbabago ka. Diyan magsisimula yung desire mo na maging faithful sa mga resources na binibigay niya sa iyo. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description.
Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanyahan kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link. So paano ba tayo magiging matatag at lalago sa ating katapatan o faithfulness sa Diyos? Number 1, be faithful in small things. Kasi doon sinusukat ni Lord ang puso natin. Sa maliliit lumalabas ang tunay na character, ang tunay na devotion at commitment natin sa Kanya. At sa maliliit na bagay nakikita ang tunay na maturity. Number 2, manage what is not yours with integrity. Hindi mo lang i-manage yung hindi sa'yo. Kung hindi i-manage mo yun na may integrity. Kung hindi atin, wag nating tratuhin parang atin. Tama ba? Kung tapat ka sa pinagkatiwala ng Diyos na hindi sa'yo, ipagkakatiwala naman niya ang para naman talaga sa'yo. Amen ba? Number 3, be trustworthy with kingdom resources. Kaluluwa ng mga tao, influensya mo, calling ng Diyos sa'yo, at ang iyong spiritual legacy. Ito talaga ang tunay na kayamanan. At kapag pinanghawakan mo ng tapat ang mga bagay na galing sa puso ng Diyos, siya mismo ang magbubukas ng pintuan ng supernatural promotion sa buhay mo. Kaibigan, ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect na tao, kundi naghahanap siya ng faithful na puso. At yung faithfulness, hindi mo kailangang i-impress si Lord. Ibigay mo lang ang puso mo sa Kanya, araw-araw, unti-unti, tapat. At kapag ginagawa mo ito, ang pangako niya ay pagkakatiwalaan ka niya ng tunay na kayamanan. Hindi ka iiwan ni Lord, hindi ka pababayaan ni Lord, at hindi niya sasayangin ng anumang pagsuko na binigay mo sa Kanya. Kaya nga, be faithful because your Father in heaven is faithful. God bless po sa inyong lahat.